Magandang araw po sa mga kapatid natin na nakikinig, nanonood ng ating SCB Daily Live Stream. Sa pagkakataon po ito, minsan pa po tayong mag-aaral ng mga salita ng Panginoon nang sa gayon po ay matulungan tayo na tayo ay maging matatag yung ating pananampalataya at magi pong accurate yung ating pamumuhay sapagkat ito po yung nilalayo ng salita ng Diyos. Maging matuwid po yung ating pamumuhay sa Kanyang harapan at nang sa gayon tayo po ay maging kapakipakinabang sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa pagkakataong ito, ang bawat isa po ay aking inaanyayahan na tayo po ay sumandaling manalangin at hilingin po natin ang gabay at pagpatnubay ng ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa pangunguna po ng inyong banal na Espiritu, amin pong hinihiling ang inyo pong pagtuturo sa amin sa oras na ito, Panginoon, sa araw na ito. Ang iyo pong mga salita na mahayag, Panginoon, amin pong hinihiling, O Diyos, na lakipan niyo po ito ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo, upang ito po ay maging pagpapala sa bawat makakarinig ng iyong mga salita. Ang mga katotohanan na matatanggap namin, O Diyos, ay maging kalakasan sa aming spiritual na buhay at magamit din namin ito, O Diyos, upang kami po ay maging kabahagi sa pagsusulong ng iyong kaharian dito sa lupa. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa pribilehiyo na kami po ay patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita, sapagkat dito po sa aming bansa, Panginoon, ay malaya kaming nakakapangaral at nakakapakinig ng iyong mga banal na salita. Kaya naman tulungan mo, O Diyos, na samantalahin po namin yung pagkakataon upang patuloy kang maipakilala doon sa mga tao na wala pang relasyon sa iyo. Nang sa gayon sila man, O Diyos, ay maging kabahagi ng iyong kaharian. Salamat po. Lubos po kaming umaasa na kami po ay pangungunahan ninyo sa hapong ito. Sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Hesus at sa pangunguna po ng iyong Espiritu, ito po yung aming dalangin. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay una sa lahat, nais ko pong pasalamatan ng atin pong ang vision carrier po ng School of Church Builder, maging ng SCB Daily Live Streaming, si Pastor Wilbert Butchal. Salamat po, Pastor, maging kay Pastor Hasmin doon po sa pribilehiyo na ipinagkakalob niyo po sa amin. Kabilang na po ako upang makapagturo ng mga salita ng Diyos, makapagpahayag ng salita ng Diyos sa platform na ito. Salamat po sa napakalaking ambag na naibigay niyo po sa naitulong niyo po sa paglilingkod ng mga pastor. Nais ko rin po pasalamatan yung pong grace carrier ng kung bakit ako po ay nakakatayo bilang pastor, ang aming pong senior pastor, Pastor Ernel Sol. Salamat po, Pastor, maging kay Pastor Merly, na kayo po yung naging dahilan kaya po ako ay nakakatayo ngayon bilang pastor dito po sa bayan ng Real Quezon, maging doon po sa General Nakar Quezon. Nais ko rin pong pasalamatan yung ating technical team sa pangunguna po ni Pastor Archie at saka po ni Pastor Eugene. Salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pagtulong sa mga lingkod ng Panginoon upang yung pong pagsasaere nitong o yung tinatawag na live streaming ay ito pa'y maisakatuparan. Sa hapon pong ito, ang paksa po na ating pag-aaralan ay may pamagat pong The Kingdom Influencers. Ito po ay nakabatay dun po sa ating naging pag-aaral dun sa Baguio last January. Dun po sa itinuro ni Pastor Wilbert na dun po sa ating annual intake na mayroon pong pamagat na The Church Dominion Mandate. At ayon po sa prophecy na binanggit ni Pastor Wilbert, 2023 is the year of kingdom manifestation. At isang binanggit po niya doon
12 po yun na pwede nating asahan sa Panginoon na gagawin po niya kung tayo po ay patuloy na susunod sa kanyang kalooban, ay yung pong influence, penetration, na ito po ay napakahalaga na tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon, hindi lamang sa mga pastor, kundi sa bawat mananampalataya ay talagang makapagbigay po tayo ng mabuting impluensya dun sa mga lugar na kung saan ay tayo po ay tinawag ng Panginoon. At yung pong, nang sa ganun po ay tayo po ay maging kabilang sa pagsusulong po ng kanyang kaharian. Sa pagkakataong ito, gusto ko pong basahin yung aklat ng Mateo, doon po sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Babasahin ko po sa NIV. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Sa mga talatang ito ay ipinapakita po ng Panginoong Hesus doon sa kanyang pagtuturo na ang isang mananampalataya, ang isang alagad ng Panginoon, ay sinasabi po dito ng Panginoon na tayo po ay ilaw ng, tayo po ay asin ng lupa. Yun po yung unang binanggit dito ng Panginoong Hesukristo. As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to be salt of the earth and light of the world. So ito po yung dalawang bagay na marami po tayong makikita na positibo. Dalawang bagay na kung saan ay ito po ay malaki po ang naiitulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong binanggit dito ay yung salt o asin. Tatandaan po natin na ang isa pong katangian ng asin is that salt gives flavor. So sabi ng Panginoong Hesukristo, ang mga alagad, ang mga mananampalataya, kinakailangan tayo po ay maging asin ng sanlibutan. So, ibig sabihin, sa ating buhay, kinakailangan na makita ng mga tao, maramdaman ng mga tao, yung pong tinatawag na God's flavor. Yan. Dahil binanggit po niya na that the salt gives flavor. Wala na nga naman pong, ito po yung silbi ng asin. Yan. Siya po ay seasoning. Siya po ay inihahalo natin sa mga pagkain. Yan. At napakahirap pong kumain ng walang asin. So, sa daigdig din pong ito ay kinakailangan yung buhay po natin ay makapagbigay ng tinatawag na God's flavor. Makita po ng mga tao na nakapaligid sa atin na tayo po bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay talagang mayroon po tayong buhay na kaya-aya na kung saan ay ito po yung makakapag-attract sa kanila upang lumapit sa Panginoon. So number one pong characteristic ng salt is, yun nga po, salt gives flavor. Number two is that salt is a preservative. Ang salt po, ang asin ay ito pinagpipreserve. Yan, kaya nga po yung mga isda, natatandaan ko po, no ako ay bata pa, wala po kaming refrigerator. So ang ginagawa nung mga magulang ko, nung aking nanay, nilalagyan ng asin yung isda para po ito ay tumagal, maging sa mga karne. Yan, alam din naman po natin, yan, kung kayo po ay kumakain ng tuyo or daing, na ito po ay tumatagal ng buwan dahil ng kung ilang buwan dahil po dun sa preserving power o quality ng asin. At kung wala po itong asin, ito po ay mabubulok. Ang ibig sabihin mga kapatid, yung buhay natin ay napakahalaga para ma-preserve po ang daigdig na ito.
na kung saan ay laganap ang kabulukan. Napakahalaga po na yung mga tao na nakapaligid sa atin ay makita po yung pong kaibahan sa ating buhay. Makita po nila na tayo po ay maging pagpapala sa kanila nang sa gayon ang daigdig na ito ay puno ng kabulukan, ng kasamaan ay makatulong po yung buhay natin para ma-preserve po ang daigdig na ito. Yan. At marami pong paraan na pwede tayong magawa para tayo ay mag-serve as preservative. Yan. So kung lagana po yung kasamaan, yung pong kabutihan ay dapat mahayag at makita sa ating buhay. Gayon din po, pwede rin po tayong mag-serve as preservative in this world sa pamagitan po ng ating panalangin na ipinapanalangin po natin yung mga tao na hindi lamang po yung mga wala sa Panginoon, maging yung mga nasa Panginoon at yung po mga tao sa ating paligid. Tatandaan po natin, ang salt o ang asin, pag ito po ay without saltiness, salt is useless. Yan. Ang asin po na walang lasa, walang alat, ito po ay useless. So kaya yung buhay natin, yun po, yung dalawang katangian yun, makita sa atin. Magbigay po tayo ng tinatawag na God's flavor, and second, mag-serve po tayo yung buhay natin as preservative in this world na kung saan ay laganap ang kabulukan at ang kasamaan. Second po na binanggit dito ng Panginoong Hesukristo, na tayo, para makapag-influence sa daigdig na ito, hindi lamang dapat tayo maging kagaya ng asin, kundi maging gaya rin tayo ng ilaw. At ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang ilaw, dapat iyan ay, kaya tayo naglalagay ng ilaw, ang ilaw ay nilalagay natin doon sa lugar na kung saan ay madilim, doon sa lugar na kung saan ito po ay mahahayag at makakatulong sa mga tao upang hindi po sila, upang makita po nila yung kanilang paligid. Kaya ang tinutukoy ko po yung literal na ilaw. Light helps us to see clearly the things around us. So kaya nga po kung madilim, yan, at meron pong naglagay po tayo ng ilaw, ito po ay makakatulong sa atin para makita natin yung mga bagay sa ating paligid. Yan. So ganun din po, yung mga tao na nabubuhay sa kadiliman, paano po natin sila may impluwensyahan? Yan, sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa talatang ito na dapat ay tayo pinagsisilbing ilaw sa kanila. Tinutulungan po natin sila para yung mga tao ay makakilala sa Panginoon. At bagamat laganap ang kasamaan sa daigdig na ito, pag titingnan po natin yung mga nangyayari sa paligid ay laganap ang kasamaan. At para po bagang yung gumagawa ng mali ay siya na ngayon naging tama, at yung namumuha, yung gumagawa ng tama at namumuhay sa katuwiran ay siya na ngayong mali. So, kaya naman po, dapat ay magsilbi po talaga tayong ilaw dito sa sanlibutan. Tatandaan niyo mga kapatid, light is always greater than darkness. Kailan pa man po ang liwanag ay mas makapangyarihan kaysa kadiliman. So, at dahil tayo po ay inimpartan po tayo ng Panginoon ng kanyang kaliwanagan. Tinawag po niya tayo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dapat tayo pa ay nagsisilbing liwanag sa mga tao na nakapaligid sa atin. Lalo na po dun sa mga tao na talagang mayroong relasyon sa atin. Yan. Atin po silang ipinapanalangin upang sila ay magkaroon ng kaunawaan para ang Diyos ay malayang makagawa sa kanilang mga buhay upang buksan yung kanilang puso at isipan nang sa gayon sila rin ay magsuko ng buhay sa Panginoon. Yan. At hindi lamang iyon, sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa ay maunawaan din po nila yung katotohanan. Tatandaan nyo mga kapatid, light causes us to see hidden things. May mga bagay na lihim, hindi natin nakikita. Pero pag tayo ay naglagay ng ilaw,
yan, makikita natin ng maliwanag yung mga bagay na hindi natin nakikita. At dahil nga po ang mga tao sa ating paligid, sabi po ng salita ng Panginoon, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Nasa 2 Corinthians 4:4 po yun. So, ang mga tao po sa ating paligid ay hindi po nila nakikita yung mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Gumagawa sila ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo ay, bawat isa po sa atin ay magsilbing liwanag. The light in us is manifested in sin by the word if we do the good works that God wants us to do. Yan. Kaya po binanggit dun sa verse 14, dun po sa binasa natin kanina, dun sa Matthew, doon sa verse 16, sabi po dito ng Panginoong Jesus, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Yung pong tinutukoy niya dito na light na dapat makita sa atin yung pong good works. Tatandaan po natin, mga kapatid, hindi tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa. We're not saved because we do good things, because of our good works. We are saved by grace. Pero, tatandaan din natin, mayroon pong binanggit ang Panginoong si Paul, dun po sa aklat ng Epeso, dun po sa Ephesians chapter 2, verse 10, ganito po ang mababasa natin. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Makikita natin dito, mga kapatid, na bagamat hindi po ang isang tao maliligtas sa magitan ng mabubuting gawa, pero after na tayo po ay tumanggap ng kaligtasan, nakilala natin ang Panginoong Hesukristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, kinakailangan na yung ating buhay ay kakitaan ng mabubuting gawa. Na ito po yung naging katunayan doon sa mga taong nakapaligid sa atin na talaga nga pong tayo ay binago na ng Panginoon. Yan. Ito po yung magsilbing liwanag sa kanila. Makikita po nila yung pagkakaiba ng isang buhay na pinaghaharian ng Diyos at yung isang buhay na wala sa Panginoon. So, sa hapon pong ito, gusto kong tingnan natin, sino po ba yung mga tinatawag na kingdom influencers? Because our topic is the kingdom influencers. Who are the kingdom influencers? So, meron po akong 4 nakitang katangian ng isang anak ng Diyos, ng isang mamamayan ng kaharian ng Diyos, para siya ay maging kingdom influencer. First of all, a kingdom influencer is a citizen of God's kingdom or born-again Christian. Hindi ka po pwedeng maging kingdom influencer pag hindi ka pa po pinapanganak sa kaharian ng Diyos. Yun yung prerequisite. Ito po yung primary requirement na kinakailangan para ikaw ay maging kingdom influencer. Kingdom influencers, they are citizens of God's kingdom or born-again Christians. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemus, doon po sa John chapter 3, verses 3 to 7, ganito po ang nakalagay. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely, they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again."
So, sabi po dito ng Panginoong Jesus, sabi po niya kay Nicodemus at ito po rin ay nais iparating ng Panginoon sa lahat ng mga tao na wala pang relasyon sa Kanya, that he must be born again. You must be born again. So, para tayo ang isang tao, para maging kingdom influencer, o para ma-impluensya niya ang kaharian ng Diyos, kinakailangan ipanganak muna siya sa kaharian ng Diyos. So, dahil lang isang tao na wala pa po sa Panginoon, wala pang relasyon sa Panginoon, siya po ay patay sa kalalagayang espiritual. Yan, binanggit po yun doon sa Ephesians. Yan. Bagamat hindi po yung kasama dito sa aking outline, ang sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, ganito po ang nakalagay. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So makikita po natin na ang isang pangunahing requirement para ikaw ay maging kingdom influencer, kinakailangan ay ipinanganak ka na sa kaharian ng Diyos. So malinaw po tayo dito dahil ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Every person must be born again. Kinakailangang ipanganak na muli. Ang isang born again Christian, ang isang mamaya ng kaharian ng Diyos, yan, siya po citizens of God's kingdom. Kaya nga po, sabi dun sa Philippians 3:20, ganito po ang nakalagay. Sabi po sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So makita natin dito mga kapatid na ang isang born-again Christian, tayo po ay citizen of our country. At the same time, tayo po ay citizen of God's kingdom. Yan, sabi ni Paul, our citizenship is in heaven. Ibig sabihin, mamayan tayo ng kaharian ng langit, bagamat tayo po ay naririto sa lupa. So, ito po yung primary requirement para ma-impluensya mo ang kaharian ng Diyos. Yan. Pero, hindi po tayo mananatili dito. Kaya napakahalaga na tayo po ay lumalago doon sa ating buhay espiritual. Dahil kung hindi po tayo lalago, ay hindi po tayo maging kabahagi sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. So, ano po yung ikalwa? Who are the kingdom influencers? Ito po yung second requirement. They are men and women who discovered or continually discovering their assignment in life. Number 2, men and women who discovered or continually discovering their assignment in life. Ang mga kingdom influencers, sila po ay mga tao, mga lalaki at mga babae ng Diyos na na-discover po nila o natuklasan nila kung ano yung panawagan ng Diyos sa kanilang mga buhay, kung ano yung assignment, kung bakit sila ay nabubuhay dito sa lupa. Or kung hindi pa man nila lubos na natutuklasan, they are continually discovering their assignment in life. Pero ang nakita ko po, siguro yung mga iilan na mga lingkod ng Diyos ang talagang lubusan na nilang natuklasan yung kabuuan noong assignment nila sa buhay o yung tungkulin nila o yung layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil sa akin po pag-aaral ng Biblia, nakita ko po na kahit mismo yung mga kilalang lingkod ng Diyos, nung pong sila nagsimulang maglingkod sa Panginoon, ay hindi pa po nila lubos na nakita yung layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Ito po'y naging malinaw lamang sa kanila habang sila po ay nagpapatuloy dun sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yan, bibigyan ko po kayo ng halimbawa.
Abraham, hindi ko po siya nakasama dito sa outline ko. Si Abraham, nung siya ay tinawag ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, dun sa Genesis chapter 12, Abraham, ikaw ay umalis dyan sa lugar na tinitirhan mo at pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa iyo. So, dahil si Abraham ay masunurin sa Panginoon, siya po ay ipinakita sa kanya ng Diyos yung mga kinakailangan gawin pa ni Abraham. Yung mga assignment, yung mga particular assignments na kinakailangan gawin ni Abraham. So, nung tawagin siya ng Panginoon, sabi niya kay Abraham, umalis ka dyan sa lugar na tinitirhan mo at dadalhin kita dun sa lugar na kung saan ay nais kong doon ka tumira at ikaw ay pagpapalain ko doon. Yan. Hindi niya alam na darating yung panahon na yung magkakaroon siya ng isang anak, yung una niyang anak si Ismael at palalayasin ng kanyang asawa. Hindi niya alam na darating yung panahon ay pag nanganak na siya, na ipanganak na si Isaac ay ipapahandog siya si Isaac ay ipapahandog ng Panginoon. So, dahil yung pong mga lingkod ng Panginoon, habang sila'y sumusunod sa Diyos, doon nila nakikita yung plano ng Panginoon. Bibigyan ko pa po kayo ng halimbawa. Ito po, si Joseph. Tingnan natin yung buhay ni Joseph. In Genesis 37. Genesis 37 verses 5 to 11. Yan, samahan niyo ko sa pagbasa. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheep rose and they stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dreams and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. So makikita po natin na nakita ni Joseph nung bata pa na siya po ay magi siyang leader, magi siyang ruler. Yan actually, yung sinasabi niya yung mga kapatid niya ay nagbow sa kanya, ay nangyari po yun. Pero hindi alam ni Joseph na para mangyari o magkaroon ng katuparan yung pangarap na iyon ng Diyos sa kanya, ay kinakailangan po niyang maging alipin. Yan. Hindi po niya alam na para mangyari iyon ay kinakailangan mapagbintangan siyang rapist. Yan. Hindi niya alam na bago mangyari iyon, kinakailangan siya po ay makulong. Pero alam po natin yung nangyari sa buhay ni Joseph dahil nababasa natin sa Biblia. So, siguro po, gano'n man kaganda yung pangarap ng Diyos para kay Joseph, pero kung alam ni Joseph yung mga pagdaraanan niya, yung mga kahirapang pagdaraanan niya sa buhay, ako pinaniniwala na kung ipinakita yun sa kanya ng Panginoon, ay sasabihin ni Joseph ay ba hindi, dito na lang ako sa Canaan at kasama ko pa yung tatay ko. So, pero makikita po natin na yun nga po, ang isang tao, ang isang lingkod ng Panginoon, para ikaw ay maging kingdom influencer, gusto ko lang pong ulitin, kingdom influencers are men and women who discovered or continually discovering their assignment in life. Yan.
So, kumbaga po yung plano ng Diyos sa iyong buhay, hindi niya ipapakita ng buong buo. Yan, partly, makikita mo. Pero habang ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, ito ay iyong makikita. So, para po ikaw ay naglalakbay, halimbawa ikaw ay naglalakad, at nakita mo yung lugar sa malayo, natanaw mo. Yan. Hindi mo pa ito alam kung anong hitsura nito, kung ito ay maganda o hindi maganda yung lugar na pupuntahan mo. Pero habang ikaw ay lumalapit, nakikita mong maliwanag yung hitsura o yung klase ng lugar na iyong pupuntahan. Gayon din po sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Yan. In Genesis 45, si Joseph pa rin po. In Genesis 45, verses 3 to 8, it says, Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Then Joseph said to his brothers, come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now, there has been famine in the land, and for the next 5 years, there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. So, dito po makikita natin na nakita ni Joseph na bagamat napakahirap nung kanyang pinagdaanan, siya po ay makita po natin yung betrayal ng mga kapatid niya, siya ay ipinagbili bilang alipin. Una, pinagtangkaan siyang patayin, inihulog siya sa balon, then ipinagbili bilang alipin. Yan. Nung po siya ay napapunta ng Egypt, siya ay naging alipin doon. Then dumating yung panahon, naging maayos naman yung pamumuhay niya, kaya lamang siya po ay napagbintangan ng rape. Then siya po ay nakulong. Makikita po natin dito, batay po dito sa salaysay ni Joseph na nakita niya na iyon po ay pamamaraan ng Panginoon para mangyari yung magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. So, bagamat napakahirap ng kanyang pinagdaanan. At kung saan dito, makikita natin na si Joseph ay nakita niya na ito'y kalooban ng Diyos. So, at nakita rin niya na nagkaroon ng katuparan yung kanyang yung mga panaginip niya dahil yung mga kapatid niya ay talagang literally ay nag-bow down sa kanya. So, sino pa po yung mga tao sa Biblia na gagamitin nating halimbawa bilang kingdom influencer? Yan. Tingnan po natin si Prophet Jeremiah in Jeremiah 1, verses 4 to 8. The word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I'm too young. But the Lord said to me, do not say I'm too young. You must go to everyone I send you to, and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I'm with you, and will rescue you, declares the Lord. So makikita po natin, pag pinag-aralan natin at binasa natin ang aklat ng Jeremiah, makikita natin kung gaano kahirap na buhay ang pinagdaanan ni Jeremiah. Pero, gayon pa man, siya po ay nagamit ng
Panginoon at talaga pong yung pangangaral po niya ay siya po ay talagang naging napaka-epektibo. At pati po yung hari, bagaman po at mga ungodly yung mga hari nung panahon niya. Yan, kagaya ni King Zedekiah. Yan, kanila pong kinukonsulta si Prophet Jeremiah. At lastly po, ang isa pa mong tao na o lingkod ng Panginoon na nakita po niya yung assignment niya sa buhay ay si Apostol Pablo, si Apostle Paul. Yan, sabi po ng Galatians chapter 1 verse 11 hanggang 12. Ganito po ang nakalagay. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. So nakita po ni Paul, iyon pala ang panawagan ng Diyos sa kanya. Dati siya po ay siya yung number 1 na nag-uupos dun sa mga mananampalataya. Pero siya po pala yung maging gagamitin ng Panginoon para yung pong whole of Asia ay makakilala sa Panginoon, maging yung pong ibang bahagi ng Europe. Even in Philippians chapter 1 verses 12 to 14, ganito po ang mababasa natin. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Ito po yung kahalagahan kung bakit kinakailangang madiscover natin o patuloy nating tuklasin o diskubrihin kung ano po yung panawagan ng Diyos sa buhay natin. Dahil kagaya ni Paul, nung siya po ay nakulong dahil sa pangangaral ng magandang balita, hindi po yun nakahadlang para hindi siya makapangaral ng magandang balita. Yan, hindi po siya nagmukmok, hindi niya sinisi ang Diyos na sinabi niya, Lord, bakit naman ako'y nakulong? Ay, ako nga'y nangangaral ng magandang balita. Bagkos, makikita po natin na si Paul ay ginamit pa po niya itong opportunity ito para po yung mga nagbabantay sa kanya, yung pong, sabi po dito sa verse 13, as a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Siguro, siyempre po, yung mga gwardiya ay nagkikwentuhan, saka yung mga tao doon sa palasyo, bakit nakakulong yung taong iyan? Anong kaso na yan? Sabi, inakulong dahil nangangaral ng patungkol kay Kristo. So, siguro po na-curious yung mga guard. Mayroon palang ganong nakukulong. Dahil usually po, ang kanilang mga prisoners po nila ay maaaring nagrebelde sa gobyerno, mga political prisoners o mga magnanakaw nung kanilang kapanahunan. Pero itong klase nitong bilanggong ito ay siya po nakulong dahil sa pangangaral patungkol sa Panginoong Jesus. At ang nangyari po, nung makita ng siguro po, nung panahon iyon, yung mga kapatid sa Panginoon ay nanghihina na. Yan, hindi na nila maipangaral yung magandang balita. Pero makita nila na si Paul nga mismo na nakakulong ay hindi pinanghihinaan ng loob. Yan, sabi po sa verse 14, yung mga kapatid sila po ay nabuhayan ng loob na ipangaral yung magandang balita ng walang pagkatakot. Yan. Dahil sila po ay natakot dahil nga nakulong si Paul. Pero nung makita nila si Paul ay hindi nanghihina, sila rin po ay lumakas ang loob sa pangangaral ng magandang balita. Kaya naman po,
makikita po natin yung pong 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Para po sa akin itong mga verse na ito po yung valedictory address ni Paul. Yan, siya po noon ay malapit na po siyang mamatay, malapit ni siyang pumunta sa Panginoon. At makikita po natin dito yung napakagandang binanggit ni Apostol Pablo. Yan, ang sabi po dito, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have put the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing." Yan. Sabi po ni Paul, I am already being poured out like a drink offering. Ang ibig sabihin lang ni Paul diyan, yung lahat na kinakailangang ituro niya, yung lahat na kinakailangang ilabas niya, yung lahat ng mga talents, gifts, and abilities na ibinigay sa kanya ng Panginoon na naibigay na po niyang lahat. Sabi po niya, like a drink offering. And ibig sabihin niya, wala na po siyang pagsisisihan. Alam niyo po, ang isang tao, pag ito pala ay malapit ng mamatay at mayroong mga bagay na kinakailangang gawin na hindi po niya nagawa, ay nagkakaroon ng mga regrets o pagsisisi. So, at ito'y ayon ng Panginoon na mangyari sa atin, mga kapatid. O kaya nga po, tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang layunin po nito ay para makita po talaga natin ano ba yung mga assignment na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos habang tayo nabubuhay sa daigdig. Dahil pag hindi, tayo po ay magkakaroon ng regrets. So, si Paul, wala po siyang regret. Sabi po niya, "The time for my departure is near." Yan, ito po ay madalas kong naririnig kay Pastor Wilbert. Ayun daw po mga matatanda ay kumbaga sa pag ikaw ay sasakay ng eroplano sa airport, naroon ka na sa departure area. So, ibig sabihin ay patapos na yung buhay mo at talaga naman po ito'y nangyayari. Kaya nga po, ako ngayon ay 52 na. Sabi ko, ako bibigyan ni Lord ng another, almost 52 na ako, 51 pa 52. Another 30 years, sabi ko, ibig sabihin, konti na lang pala yung buhay ko na natitira. Kung mas mababa, mas maikli pa doon. But I'm praying na sana, dagdagan pa ni Lord. Kaya lang, ang pinakamahalaga ay yung matapos yung layunin ng Diyos sa buhay ko. So, mayroon din pong binanggit, yan, bago ko po diretso ito, mayroon din po, kaya baka malimutan ko lang po. Sabi po dun sa Psalm 90:12, nakalagay po doon, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Pag binasa po natin yung Psalm 90, ipinakita po doon kung gaano kahaba ang buhay ng tao. Ibig sabihin, ang buhay ng tao, mga kapatid, ay maiksi lamang. Ang ibig sabihin ng salmista ay huwag nating aksayahin yung buhay na inilalagi natin dito sa daigdig. Kaya ang sabi niya, "Teach us to number our days." Nung pong nung pong major intake po dito sa Northern Quezon, yan, ang sabi po ni Pastor Wilbert, lalo dahil may mga kabataan doon, at sa bagay, kahit minsan mga matatanda, sabi niya, huwag niyong aksayin yung panahon niyo sa pagtitiktok ng pagtitiktok. So, hindi po siya masama, kaya lamang, ibig sabihin, may mga bagay na time-consuming na kung saan ito po yung nakakapag-divert ng attention natin para magawa talaga natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. So, kahit sa atin mga mayroon ng edad, ano po yung mga bagay na kung saan ay nakakaubos ng ating oras, kung saan ay hindi po natin nagagawa yung layunin ng Diyos sa ating buhay. So, iwasan po natin iyan. Nang sa gayon, wala po tayong pagsisisi. Kagaya po ni Paul. Yan, si Paul ay, ang ginagawa lang po niya doon sa, ang ginagawa po niya, yung mga bagay na kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, yung pinagagawa sa kanya. Yan, kaya meron din pong verse na binanggit ni Paul, sabi po niya, "Forgetting what lies behind." Yan, yung mga nakalipas, kalimutan na natin iyan. Wag na tayo magsentimyento.
Kung hindi man natin nagawa yung mga bagay, bakit? Habang tayo nabubuhay, may pag-asa pa po tayo upang gawin yung nais ng Diyos sa ating buhay. At kung sabi po niya, I have put the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Yan, tatandaan nyo mga kapatid, ang buhay natin dito sa daigdig ay tayo po puno ng pakikipaglaban o pakikipagsapalaran. Yan, may mga bagay na araw-araw kinakailang ito po ma-overcome natin. At dapat tayo sa ating pakikipaglaban, sabi ni Paul, we have to fight a good fight. Yan, hindi po tayo pabasta-basta. Yan, kinakailangan seryoso po tayo doon sa ating ginagawa. Ang sabi niyo po niya, I have finished the race, I have kept the faith. So, dahil ito po ay medyo mahaba, meron po akong kwento, mga kapatid. Dito po sa aming lugar, meron po kami dito mga member po sila ng IPs, yung tinatawag na yung po mga katutubo. At doon po sa yung isang bayan po dito, yan, sila po ay mga katutubong dumagat. At meron pong kinuha yung coach sa track and field na siya po ay runner, katutubong dumagat. Mabilis po siyang tumakbo. At no nga pong time na ng yung athletic meet, so nung pong tumakbo na yung katutubong dumagat, yung po ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 10 ikot. Yan, 10 ikot po dun sa tinatakbuhan, dun sa ewan ko ang tawag doon, yung pinakang race ground. So, yun po. At nung pong pagtakbo niya, siya po yung nangunguna. Malaki yung abante niya doon sa mga kalaban. Sabi po nung coach niya, siya ay tiyak ng panalo. Nakangiti na yung coach. Yan. Yung po yung 10 ikot. Nung pong 8 beses na siyang, nakaka-8 ikot na po siya. Ito po yung kwento lamang sa akin, kaya inire-relay ko rin lamang po. Mayroon lang po akong gustong makita tayong katotohanan dito. Nung nakaka-8 ikot na po siya, malaking-malaki na yung abante niya. Kasi nung nakaka-8 ikot na, sa halip pong tapusin niya, bigla po siyang dumiretso dun sa kantin at uminom ng tubig. Ay di, natalo po siya. So, ang sabi ng coach niya, bakit uminom ka? Ay, panalo na tayo. Sabi po nung katutubo, yan, dahil mayroon po silang may punto yung salita nila, ako po'y nauuhaw. Yan, sabi po nung katutubo. Yan. Ay di napakamot na lamang po yung coach niya. So, ganun din po sa ating buhay. Yan, kagaya ni Paul, ang gusto pong makita natin dito, we have to finish the race. Yan. Marami pong nagpasimula sa paglilingkod sa Panginoon, pero yung iba, halfway, tumigil na. Yun naman iba, yung malapit na doon sa finish line, hindi pa itinuloy. So, sayang naman po. So, yun po yung ikalawa doon sa katangian ng kingdom influencer. Siya po ay, they are men and women who discovered or continually discovering their life assignment. So, yun po yung tatlo ibinigay natin na example, biblical example, si Joseph, si Jeremiah, and si Paul. Number 3, who are kingdom influencers. They diligently practice the laws and principles of the kingdom. Para po kay maging kingdom influencer, ang katangian mo, para kay maging isang talagang mai-impluwensya mo ang kaharian ng Diyos, kinakailangan na talagang yung mga batas at mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay ito ipinapamuhay mo, ipinapractice mo. Bakit? Tatandaan niyo po mga kapatid, sa daigdig na ito ay hindi nawawala ang mga bagyo ng buhay. Kaya nga po, ang sabi dun sa Matthew chapter 7, in Matthew chapter 7,
verses 24 to 27. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus. Siya po mismo nagsasalita dito. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Tatandaan niyo mga kapatid, mga kapwa ko naglilingkod sa Panginoon, napakahalaga po na ipinapamuhay natin yung mga prinsipyo ng kaharian. Hindi po minsang beses lamang, kundi tuloy-tuloy sa biyaya ng Diyos. Ang mga prinsipyo, mga batas prinsipyo ng kaharian ay dapat nating ipinapamuhay. Bakit? Dahil sabi po ng Panginoong Jesus, pag ito po'y ating ipinapamuhay, kagaya tayo ng matatalinong tao. At ang isang matalinong tao, sabi po niya, pag ang isang matalinong tao ay nagtatayo, ang bahay na kanyang itatayo ay hindi niya itatayo sa buhanginan, kundi itatayo niya ito sa bato. Pag sinasabi pong bato, ang buhay mga kapatid, dapat ito ay nakapundasyon sa salita ng Diyos. At paano natin masasabi ng ating buhay ay nakapundasyon sa salita ng Diyos kung yung mga salita ng Diyos na ating pinakikinggan araw-araw, nababasa, ay ito po'y ating ipinapamuhay. Ibig sabihin yung buhay natin ipinupundasyon natin sa salita ng Diyos. At kahit dumating po yung mga tinatawag na storms of life, yan, tayo po ay mananatiling nakatayo. Tatandaan nyo mga kapatid, ang bagyo, yan, yung pong literal na bagyo, lahat po ay dinadaanan na yan. Hindi po pinipili na pag yung bahay ng born again ay hindi binabagyo at yung hindi born again ay binabagyo. Hindi po. Pag dumating ang bagyo, lahat ay tinatamaan ng bagyo. Yan. Kagaya po ng lugar namin, ito po ay kabilang doon sa tinatawag na typhoon belt. Yan. Saka po yung mga kapatid natin sa Samar Leyte, at sa mga kapatid natin sa Bicol, iyan po'y part ng tinatawag na typhoon path. Kaya nga lamang po, salamat sa Panginoon dahil lately, matagal na po, hindi na po kami dinadaanan dito ng malalakas na bagyo. Pero makikita po natin, pag ang bagyo ay dumaan, lahat dinadaanan ito. So, kaya lamang, yung bahay, yung literal na bahay na matatag, hindi po ito nawawasak ng bagyo. Gayon din po ang buhay ng isang anak ng Diyos, ang isang lingkod ng Diyos, mamamayan ng kaharian ng Diyos, na yung pong mga prinsipyo ng kaharian, mga batas ng kaharian ay kanyang ipinamumuhay, kahit dumating po yung bagyo ng buhay, siya po ay mananatiling matatag. At ito po yung maging daan para siya po ay maging pagpapala, para siya po ay talagang makapagbigay ng influence doon sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Kaya nga po, nais ko pong basahin sa Tagalog, doon po sa aklat ng Santiago, may binanggit po dito si Apostol Santiago. Ang sabi po niya, doon sa Santiago 1:22 to 25, ganito po ang nakalagay: mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos ding ng mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, makita po natin dito sa mga talatang ito, sa mga pangungusap nito ni Apostol Santiago, na napakahalaga po na hindi lamang tayo palaging nakikinig ng salita ng Diyos, kundi tayo ay, ito po yung ating ipinapamuhay. Tandaan nyo mga kapatid,
tayo po ay binigyan ng Diyos ng kakayahan na ipamuhay yung kanyang mga salita. So, kalaki po yung doon sa biyaya ng Diyos ay, pag sinabi pong biyaya, ang isang ginagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay natin ay ini-empower tayo upang yung mapagtagumpayan natin yung kasalanan. Ini-empower tayo ng biyaya ng Diyos para maipamuhay yung kanyang mga salita. Dahil ang sabi po ni Santiago, very practical person si Apostol Santiago. Sabi po niya, pag ikaw ay nakikinig ka ng salita ng Diyos, ngunit hindi mo naman ito pinapamoy, sabi niya, parang ikaw ay tao na tumitingin sa salamin. Yan, di po ba pag tayo ay, lalo't kagigising tayo sa umaga, at tayo po ay nagsasalamin, yan, atin po makikita yung ating mga hitsura. Di po ba, kung halimbawa ay gulo yung buhok natin, lalo na yung mga kababaihan, yan, inaayos yung buhok. Sabagay, kahit mga lalaki rin naman. Kung tayo po ay mayroong muta, yan, tatanggalin natin yung ating muta. Yan, inaayos natin yung sarili natin. Gayon din ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito'y napapakinggan natin. Yan. Ang layunin po nito ay para maging maayos. Hindi po yung ating physical, hindi po yung ating mukha, kundi yung ating personal na buhay. Yung pong ating, yung spiritual na buhay natin, mga kapatid, yung kabuuan ng buhay natin, hindi lamang yung buhay spiritual. So, yun po yung layunin. So, at number 4, baka sumobra po ako ng konti. Who are the kingdom influencers. Number 4, they have proven personal testimonies about the goodness of living in the kingdom of God. Who are the kingdom influencers? They have proven personal testimonies about the goodness of living in the kingdom of God. Napakahalaga po, mga kapatid, na hindi lamang tayo mamamayan ng kaharian ng Diyos. Yan. Hindi lamang na-discover natin o patuloy natin dinidiscover kung ano po yung assignment ng Diyos sa ating buhay. At napakalaga rin po yung ipinamumuhay natin, yung mga batas at prinsipyo ng kaharian ng Diyos. At mahalaga rin po, yan, kasing halaga rin po nito, dapat ang bawat isa sa atin, para tayo po ay maging kingdom influencers, meron po tayo dapat proven personal testimonies. Yan, meron po tayong mga patutuo, nakikita, mababalidate. May mga personal testimonies po tayo na kung saan makikita ng mga taong nakapaligid sa atin na pag ikaw ay namuhay sa kaharian ng Diyos, ay ito ay nakakabuti sa iyong buhay. Dahil pag tayo po ay mamamayan ng kaharian ng Diyos, pero wala naman po tayong proven personal testimony na makikita ng mga tao na talagang tayo ay naging maayos yung buhay, hindi rin po sila maa-attract na lumapit sa Panginoon. So, at pag yung tao po ay nakita po nila yung magandang nangyayari sa buhay natin. Yan. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lamang po spiritual. Yan. Dahil madalas pong binabanggit ni Pastor Wilbert na hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin yung pagiging spiritual natin. Dahil ang ginagamit nila ay yung kanilang mga literal na mata. So, nais lang tayo po ng mga naglilingkod sa Panginoon para tayo ay maging kabahagi sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Yan, kinakailangan hindi lamang yung spiritual na kalalagayan natin, kundi yung lahat ng aspeto ng ating buhay ay makikita ng mga tao nakapaligid sa atin na napakabuti o mabuti talaga yung
yung maging bahagi ng kaharian ng Diyos. At ito po yung maging dahilan upang sila ay lumapit sa Panginoon. Ang sabi po ng Matthew 13, doon po sa Matthew 13, 44. Tingnan po natin sa NIV. Sandali lamang po. Ang sabi po ng Matthew 13, 44 to 46, ganito po ang nakalagay. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So makikita po natin dito na ang kaharian ng Diyos ay itinulad po sa treasure, sa kayamanan na nakatago sa isang field o sa isang bukid. So nung makita niya ito, yan, yung lahat ng mga nasa sa kanya, ibinenta niya, yung lahat ng mga pag-aral niya para mabili niya yung field na iyon, para mapasa kanya yung treasure. So, pag nakita ng mga tao na nakapaligid sa atin, kung kagano kahalaga, kung kagano ka-valuable yung maging mapabilang ka sa kaharian ng Diyos, maging mamayan ka ng kaharian ng Diyos. Yan, kagaya nitong parable of hidden treasure in parable of the pearl. Yan, ito rin po yung gagawin ng mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya napakahalaga po yung ating mga patotoo. Yan, yung mga patotoo ng binagong buhay, mga patotoo ng mga pagtatagumpay sa mga pagsubok, mga patotoo ng mga pagpapala, mga patotoo ng mga kagalingan, mga patotoo ng pagiging maayos ng ating mga pamilya. Ito pong lahat ay maging pagpapala doon sa mga tao na nakapaligid sa atin upang sila man po ay ma-impluwensya natin upang nang sa gayon sila rin ay magsuko ng kanilang buhay sa Panginoon at maging bahagi ng kaharian ng Diyos. And lastly, ito po yung basahin po natin yung Philippians 3, 7 and 8. Ito po yung patotoo ni Apostle Paul. Sabi po niya, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Yan. Dati po si Paul, siya po ay, ang tawag po sa kay Paul ay Pharisee of the Pharisee. Yan. Kaya siya ay napakahusay sa kautusan. Pero sabi niya nung, kumbaga sa ating panahon, si Paul po ay isang lawyer. Pero nung makita po niya kung kagaano kahalaga yan, yung pagiging mamamayan ng kaharian ng Diyos, yung pagsusuko niya ng buhay sa Panginoong Hesukristo, yung paglilingkod niya sa Diyos. Yan, sabi niya, yung lahat ng mga previous achievement niya, educational attainment, yan, lahat po yun na, sabi niya, I consider them garbage. Yan, basura lang. Bakit? Napakahalaga po para kay Paul yung kasalukuyang kalalagayan niya na siya po ay mayroong relasyon sa Panginoon, na siya ay naglilingkod sa Panginoon. So, ito po yung apat na bagay na makikita natin sa mga kingdom influencers. Ulitin ko po. Number one, they are citizens of God's kingdom or born-again Christians. Number two, they are men and women who discovered or continually discovering their assignment in life. Number three, they are
They diligently practice the laws and principles of the kingdom. And number 4, they have proven personal testimonies about the goodness of living in the kingdom of God. And dahil ito po ay medyo mahaba pa, siguro po sa susunod na pagkakataon na tayo po ay mabigyan muli ng panahon para po makapagbahagi ng salita ng Diyos, ay ito po ay ating ipagpapatuloy. So sa pagkakataong ito, tayo po ay muling manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob sa aming mga buhay, na patuloy niyo po kaming ini-equip sa pagmagitan ng pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ipinapaunawa niyo po sa amin ang iyong kalooban. Kung minsan, O Diyos, kami po ay nire-rebuke mo ng iyong mga salita sa pamagitan ng iyong mga lingkod na nagtuturo. Kung minsan naman, Panginoon, kami ay tumatanggap ng encouragement, lalo na sa mga panahon na kami po ay nanghihina at nais na po namin sumuko, Panginoon. Kaya naman kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Tulungan mo po ng bawat isa sa amin ay talagang pahalagahan ng iyong mga salita, O Diyos, sapagkat ito po'y pagkain ng aming espiritu, ng aming kaluluwa. Sabi po ninyo, Panginoong Jesus, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Lord, tulungan niyo po na ang iyong tulungan po ninyo at pagpalain, O Diyos, ang iyong mga anak na patuloy na sumusubaybay, nakikinig ng SCB Daily Live Stream, sapagkat sila'y patuloy na tumatanggap ng mga kapahayagan mula sa iyo sa pamagitan ng iyong mga lingkod, at na kung saan ito po'y nakakapagpalakas at nakakapagpatibay ng aming pumbuhay. Muli po, O Diyos, sa iyo po yung pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po yung aming dalangin. Amen and amen.